Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ni Pinas Viral News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Kakapasok lang na balita kung saan ay maabsuelto man sa kaso ng iligal na droga dating Senator Leila de Lima, hindi pa rin makakalaya. Ito ang isa sa mga balitang hindi inilabas ng mainstream media matapos ang hearing kay Senator Leila de Lima sa Muntinlupa RTC kung saan ang kaso ng dating senadora patungkol sa paglabas. Balita ko kasi may isa pa raw siyang case eh. May isa pa raw siyang kaso. Yun daw talaga wala siyang takas daw dun sabi sa balita. Pasok ng illegal na droga sa New Bilibid Prison ay napawalang sala. Pero bago ang lahat mga kababayan, kung bago ka pa lamang sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas Viral News, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, kumpirmadong hati ang reaksyon at mas maraming dismayado lalo na ang mga die-hard Duterte supporters na naging desisyon ng korte na i-absuelto ang former senator sa kasong illegal drugs na noong panahon pa ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay mainit nitong tinutukan dahil marami daw ang mga taong nagpapatunay lalo na ang mga inmates sa New Bilibid Prison na hindi lamang shabu ang labas-masok sa nasabing kulungan kundi maging ang mga sako-sakong pera na ginamit sa nasabing senadora sa kanyang pagkandidato sa pagkasenador. Naging matagumpay man daw ang pagdinig ngayon sa Muntinlupa RTC patungkol sa drug case na nasabing senador. Kinumpirma ng mga dating gabinete ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi pa rin makakalaya si Leila de Lima dahil isa lamang ang kanyang nagpatagumpayang kaso at tila nakapila pa rin ang mga drug cases laban sa kanya. Hiniling ng kampo ng dating senador na pansamantalang magbayad sila ng piyansa para makalaya ang dating senador, ngunit hindi sila pinagbigyan ng korte at hanggang ngayon ay nakakulong pa rin si Leila de Lima. Matapos ngang lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan kung saan ay marami sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, kung makapaghusga kayo, wagas alam naman natin ng karamihan kung ano ang totoong nangyari. Huwag kayong manghamak ng kapwa, babalik din sa inyo yan. Hustisya wala sa atin. Para sa mga may pera, ginamit nyo pa ang Diyos sa demonyong gawain at makapangyarihan niyang posisyon. Talagang sobra ang kasinungalingan niya. Drug Lord Queen, absuelto but don't worry, you still on jail. Meron ka pang isang illegal case at hindi ka na makakalaya. Grabe ang pabor sa... Tawa ko rin, Drug Lord Queen. Hindi ko sinabi yun guys ha. Kung baka dito nababasa lang natin yung mga komento ng mga tao. Drug Lord Queen. Kanya walang hustisya sa katarungang ginagawa niya. Malaking kasalanan niya sa taong bayan, wala na naniniwala sa kanya. Ayaw na ng taong bayan sa kanya. Mabuti naman at di nakapagpiyansa, baka tumakas sa bansa. May kaso pa namang iba, doon di siya makakaligtas. Kapag mayaman, absuelto sa kaso, hindi makukulong, pero kung mahihirap, kulong habang dapat nagiging patas sila pagdating sa mga ganyan eh. Walang mahirap, walang mayaman. Kasi kawawa naman yung mga mahihirap dito pag ganyan ng mga nakikita natin sa mga batas, di ba? Parang napaka-unfair naman. Buhay. Kawawa ang mga mahihirap, walang hustisya, ang mga mayayaman lang ang may hustisya. And go! At ito na nga mga kababayan, narito ang exclusive report sa pahayag ng kampo ng former senator kung saan ay hindi naging maganda ang reaksyon ng maraming diehard Duterte supporters dahil naniniwala sila na may kinalaman talaga ang dating senador kahit talamak ang illegal na droga sa panahon ng panunungkulan nito bilang sekretary ng Department of Justice. Sabay-sabay nating panoorin ang viral video na nagpawalang sala kay Senator Leila de Lima sa akusasyon na siya ay may kinalaman sa
illegal drug trading na nangyari sa National Bilibid Prisons. Basahin ko muna yung statement, no? Former Senator Laila M. De Lima's statement on acquittal, May 12, 2023. I had no doubt from the very beginning that I will be acquitted in all the cases the Duterte regime has fabricated against me based on the merits and strength of my innocence. That's already 2 cases down and 1 more to go. I am of course happy that with this second acquittal in the 3 cases filed against me, my release from more than 6 years of persecution draws nearer. I am extremely grateful to all those who stood by and prayed for me all these years. Nagpapasalamat ako sa lahat ng naniwala at sumama sa aking laban. Hindi nyo ako iniwan, hindi nyo ako pinabayaan. Maraming salamat sa inyong paninindigan na balang araw ay makakamit ko ang katarungan, lalaya at magkakasama tayong muli. Subalit nakakalungkot na sa tagal ng aking pagkakakulong ay marami akong mga kaanak at kaibigan na hindi na makikitang muli. Ito marahil ang pinakamasakit na nangyari sa panggigipit sa akin. Gayunpaman, itinuturing ko itong pagsubok sa tatag ng aking loob at lalim ng aking pananampalataya sa Panginoon. Sa huli, tayong lahat na lumaban para manaigang katarungan ngayong araw na ito ang nagwagi. Gaano man tayo sinubukan durugin at pahitahimikin ng mga lumapastangan sa ating bayan. Sa pagkamit ko ng hustisya sa araw na ito, malinaw sa akin na hindi rin ito ang katapusan. Tuloy ang aking laban. Senator Laila M. De Lima. Okay, bigyan ko na kayo ng short summary nung desisyon. Ang sinabi ng hukuman ay, although napatunayan na merong ang illegal drug trading sa loob ng National Bilibid Prison, walang napakitang ebidensya o positive evidence ang prosecution na mag-uugnay kay Senator Laila De Lima at kay Ronnie P. Dayan sa sinasabing illegal na kalakaran ng droga. Binanggit din ng hukuman na importante ang naging recantation ni Deputy Director Ragos dahil nung binawi niya itong salaysay ay nawalan ng tuluyan ang basehan ng akusasyon sa kanya at nagkaroon ng reasonable doubt sa akusasyon laban kay Senator Laila De Lima. At kaya dahil dito, Senator Laila De Lima was acquitted based on reasonable doubt. Initial reaction po ni Si Senator Laila De Lima mula umpisa pa lang ay naniniwala sa kanyang pagiging inosente at nung narinig niya na siya ay acquittal, siya ay napaluha at siyempre tuwan-tuwa siya. Yung kanyang reaction ay nagpapasalamat talaga siya sa hukuman, nagpapasalamat siya sa mga kababayan natin, nagpapasalamat siya sa inyong mga media na sinabi niya hindi siya pinabayaan at patuloy na sumama sa kanyang laban sa panggigipit. Oo, actually sa umpisa pa lang sinasabi niya magpapasalamat tayo kung sakasakaling tayo ay mapawalang sala. Sa mismong desisyon ng korte wala nabanggit, pero nabanggit lang yung sinabi ni Attorney Demeter Huerta na nung September 25 na ito'y linggo ay nagpunta raw sa kanya si Deputy Director Ragos para magbigay ng salaysay. Yun lang nabanggit. Gaya ng mga nababanggit ko sa mga nakaraang interview sa media, hopeful pa rin kami na sana manaig ang katarungan, manaig ang katotohanan at siya mabigyan kahit pansamantalang laya habang hinaharap niya ang huling kaso na sinampa sa kanya lahat ng Duterte regime. For the record, attorney, kasama po si Dayan sa akin. Meron pa po. Together with Senator De Lima. Wala nang boses. Hindi na marinig. Forward natin guys. Kalimutan yung media na sinabi niya na hindi siya pinabayaan at patuloy siyang ginabayan sa kanyang 6 na taon na pagdurusa dahil sa panggigipit daw na ginawa sa kanya ng Duterte regime. Sabing kung kailan sakto, inaantay lang natin kung kailan lalabas yung resolusyon ng hukuman doon sa kanyang aplikasyon na makapagpiyansa pansamantala. Isa na lang naman talaga yung non-bailable, itong nandun sa branch 256. Mayroong schedule June 5. Linaw Yung unavailable na yun. Tuwing ko lang yung susunod na hearing. Okay. So, at dahil na medyo sa dami kasi ng mga natatanggap namin mga orders. About ata sa drugs yun guys, yung walang piyansa. Naka-schedule po yung presentasyon ng prosecution ng evidence ng kanilang evidence in chief sa branch 256 para sa criminal case number 167 sa June 5, 2023 at umaasa kami na sana mailabas yung resolusyon ng application for bail ni Senator Laila De Lima at ang ibang mga kasama naming akusado sa kaso na yon bago dumating ang petsang June 5, 2023. Sana lumabas.
Alin? Nakakaritin. Alin ang babasahin? Yung statement? Hanggang dito na lang po tayo mga kaibigan. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah! Peace out!